Good morning mga kamukha. Kamusta kayo? Ayan mga kamukha, balik kalayaan na pala tayo. Welcome to Bonifacio Global City. Yes sir. Ganda ng panahon ngayon, no? Solid. Wow. What's up, mga kamukha? 7-Eleven. Solid po. What's up? Good morning, mga kamukha. Kamusta kayo? Hindi tayo magra-rides ngayon. Pasok pa rin ng trabaho. Sunday nga pala ngayon. At may pasok ako. May pasok tayo ng Sunday, no? Pangit ng off natin. Weekdays. Pangit na ng off natin ngayon. Hindi na weekend. Ayusin ko yung block labang. Okay din naman. Walang ginagawa. Bukod sa walang ginagawa, walang traffic. Ano pa ba? Hop. Tambay lang sa office. Ewan ko ba't may pasok yung Sunday sa amin. Ayan, tapos napunta kasi ako sa Tuesday, Wednesday na off. So hindi tuloy tayo makabiyahe ng weekend. Tol. Let's go mga kamukha. Pasok tayo ng work. Mag-aalas 5 ng umaga. Hindi pa pala tayo nag-aalmusal. Hanap tayo ng mainit na goto. Let's go. Sarap mag-goto, no? Mainit. Mainit na goto. Dito ba meron? Wala. Sarado pa. Ay, Paris yan eh. Meron na kayong bukas na lechonan ngayon. Lechon manok. May potluck kami sa office pag Sunday. Kaso ang nakatoka sa akin, Shanghai. Problema, nagkaroon tayo ng event. Di natin nasikaso. Di tayo nakapag-Shanghai. Asar. Nakakahiya. Ano bang ipapamalit natin? Hanap tayo. Chicken na lang na ano, inihaw na chicken. Andox. Yung mga ganon, andox. Let's go. Biyahe muna ako mga kamukha. Oh. Good morning mga kamukha. Kamusta ang ating buhay-buhay? Meron bang lechona ng manok na 24 hours? Parang wala, no mga kamukha. Kailangan ko kasi ng lechon manok ngayong umaga para sa aming potluck sa office. Yari. Doon na lang ako sa BGC maghahanap. Kaso baka yung chicken doon mahal. Sana makahanap ako along the way. Oh, sarap magbiyahe. Sarap magbiyahe ng ganito aga. Tapos Sunday pa, no? Walang sasakyan. Time check pa lang ngayon. Mag-aalas 5 pa lang. Pasok tayo ng trabaho. Samahan nyo muna ako mga kamukha. Oh, G. Pasok. Ano yan? Panaderia. Dito na nga pala tayo sa may pa-Concepcion mga kamukha. Actually Concepcion na to eh. Marikina.
Nakakainis, ang ingay talaga ng top box pag walang pag walang laman. Pero hindi ko kasi tinatanggal yung top box ko kasi pag umuulan, kasya dyan yung bag ko ito, yung backpack ko. Kasya siya dyan kapag umulan, dyan ko nilalagay sa top box. Pag di umuulan, di ko na nilalagay sa top box, dito na lang sa harap ko. Go tay. Go. Ito na tayo, Conception Church, Marikina. Magkakaroon pala ulit tayo ng long ride. Ang hilig natin sa ride. Habang kaya pa, no, mga mukha. Dito na nga pala tayo sa simbahan ng Conception, Marikina. Ito yung intersection dito sa KFC. So maganda lang dito sa Marikina, one way. Ito katulad nito, one way yan. So hindi masyadong nagta-traffic dito. Green, stoplight lang talaga magpapahinto. Ayun, mabalik tayo sa upcoming ride, mga mukha. Wala pang eksaktong date. Gusto ko sana mag-aya, kaso nahihiya naman ako kasi syempre alam nyo na, kapag nagbablog, minsan kasi nagsushoot ako ng video, pagka kasama ko yung ibang tropa, minsan nahihiya ako pag naghihintay sila, kaya ginagawa ko, mauna na kayo doon, tapos susunod na lang ako, ganun. Or minsan sinushoot ko sila ng drone shot, ganun. Okay naman, G naman sila. Ayun, may upcoming ride tayo, pero wala pang eksaktong date, wala pang eksaktong location, pero meron ng 3 sa list ko. Una sa list is Astig, sir. No Honda, parang bike lang Ayun, una nga pala sa listahan natin ng ride destination is Matnog, Sorsogon. So Matnog, Sorsogon, baka kaya natin tirahin ng isang araw. Nasa almost 600 kilometers yung layo niyan, one way lang. Or second location natin is Santa Ana, Cagayan. Nasa 600 kilometers din yan, mahigit. At nasa 20 hours din siguro ang biyahe dyan, feeling ko lang. Or pangatlong option, dito naman tayo sa bandang gilid, Kasiguran, Aurora. So Kasiguran, Aurora, malayo din yan, pero mas malapit siya kaysa dun sa dalawa. Pero malayo yan, nasa 500 plus kilometer din yata ang Kasiguran, Aurora. At bibiyahe rin tayo dyan ng almost 15 to 20 hours sa palagay ko lang. Hindi ko pa tansyado kasi never pa ako nagawi sa Kasiguran, Aurora, kaya nga gusto kong biyahiin yan So ayun, tatlong option ko. Pwede ko nang idagdag pang-apat, yung hindi ko pa napuntahang lugar sa Pangasinan, yung Bulinaw, Pangasinan, dulo sa Patar Beach, at saka yung magandang ilog ni Loron, saka Falls. Pwede yon, pang-apat sa listahan ko. Ayun nga pala yung mga upcoming rides natin, kasama si Barok. At ewan ko lang kung si Ruro ay magmomotor. So pag nagmotor si Ruro, ayun, body system na naman kami, dalawa. Ayun, public market na tayo ng Marikina. Tara, dito tayo lagi dumadaan araw-araw. Uy, dito baka may lechon manok, no? Ay, mga 7-Eleven may lechon manok kaya yan. Bahala na talaga mamaya. Ang nakatoka kasi sa akin maglutuin ko ngayon is Shanghai. Ang problema, nagbanda kami kagabi. Wala na, hindi na ako nakapag-asikaso. Hindi rin ako nakabili ng giniling, tapos lumpia wrapper. Kaya sana mabilisan lang, kaso anong oras na kasi ako nakauwi kagabi. So kailangan natin ng ibang pagkain.
Ayun, mabalik tayo sa usapang rides. Kami naman ni Tita Ruro, nagra-rides kami hanggat kaya pa. Tsaka syempre pag may budget. So pag may extrang budget, biyahe tayo. Kasi syempre hindi rin naman biro ang budget sa isang ride. Yung kwento ko sa inyo, yung nag-ride kami ng Baguio. Unang Baguio ko, ang pocket money ko is 10k. 10k pero sobra yon, sobra. Baga advance lang ako if ever na may emergency. So may dala akong pera. So 10k unang Baguio ride ko. Nung Sagada ride naman ako solo, meron akong 5k, pero hindi ko rin naubos yung 5k halos kasi balikan lang yon. Tapos yung Cordillera Loop kami ni Tita Ruro, ayun ang pinaka delikado to sumabit sa pa ako yung strap ng bag ko. Siguro yung Cordillera Loop namin ni Tita Ruro na nag-umpisa sa Ifugao dito sa may Banawe. Nag-ano kami nun dito na pala ako sa Riverbanks, mga kamukha. Ayun, nag-ano kami nun nag Nueva Vizcaya kami nag-umpisa ni Tita Ruro nun tapos umahong kami ng Banawe sa Ifugao. Pag-ahon namin ng Banawe nun, ano nga ba next namin nun? Mountain Province sa Bontoc. Pagdating namin ng Bontoc, umahon kami ng Kalinga kay Apo Wangod sa Buskalan Tattoo Village. Tapos nagstay kami dun kay Apo Wangod ng one night kasi dun sa Tattoo Village nagstay kami ng one night. Siguro 1.5 ata binayaran namin nun para sa one night. Tapos may tour guide kasi na bayad doon, another 1.5, so 3k na agad yun. Tapos nagpatattoo kami doon, so medyo feeling ko sakto lang naman, 3k each yung tattoo. So nagpatattoo ako ng dalawa, 6k na. Siguro nasa 20 mil din yung dala ko yata nung biyahe na yon. Pero yun, sobra yun. For emergency lang, syempre may extra lagi. Tapos sa gasolina, hindi naman ganun masakit yung gasolina nito ni Baro kasi matipid nga to. Tapos angkas ko lang si Tita Ruro noon time na yon. So ayun, mas malakas tayo sa gas kasi mabigat. Tsaka hindi ganun medyo mabagal-bagal yung pacing natin. Tapos pagdating namin ng Kalinga, nag-overnight kami doon sa Tattoo Village. Kinaumagahan, pumila na agad kami kay Apo Wangod kasi mahaba nga yung pila. So ayun, natatuan naman kami ni Apo Wangod ng 3 dots. Tapos yung dalawang design ko tsaka yung kay Tita Ruro dito sa braso nung pagdating namin nung hapon. Tapos tanghali, kinabukasan, bumiyahe naman kami, pauwi na. So yung loop dapat namin na yun is papuntang Cervantes. Ang option namin is yung Besang, yung papuntang Blazing Mountain. Sana ang dadaanan namin, kaso ang layo ng labas, papunta na ng Ilocos Norte, yung Tagos, Ilocos Sur, ganon. So medyo palayo. So nagdesisyon kami na dito na lang kami bumaba sa Baguio. So nag-Benguet kami na Mountain Province. Tapos baba kami ng Atok, papunta ng Baguio, pababa ng La Union. So ayun lang yung naging loop namin. Actually hindi pa siya yung pinaka loop talaga kasi ang lawak pa ng Cordillera. Kaso kung gusto mo talagang i-loop yun, mas gusto ko kasi walang angkas para magaan-gaan yung mabilis-bilis yung pacing. Pag may angkas kasi tapos 125cc, tapos grabe yung mga ahonan dun hindi talaga hirap. Hindi naman sobrang hirap, baga ang bagal ng pacing natin. Hindi tayo matagal yung biyahe. Tsaka mas maganda talaga walang angkas.
Para lang sa akin siguro 150 tong motor ko. Like NMAX Aerox, all goods lang kahit may OBR. Kaya pag ganun, pipilitin natin magmotor si Tita Ruro. Para medyo maganda-ganda yung pacing namin dalawa. Mas magaan, mas less ang pagod. Medyo parang nakapagod din kasi pag may OBR Hindi ko naman sinasabing pangit may OBR kasama, pero ayun lang, para sa 125cc na motor sa ganung ahon. Kasi hindi biro ang ahon doon sa Cervantes. Sa Sagada, hindi biro ang mga ahon dyan. Siguro nagfa-foggy yung ano ko sa lamin. Nagabi yung mga butas dito. Woohoo! Ang sarap pag umaga dito. Okay, welcome to Eastwood mga kamukha. Smooth lang ating biyahe. Walang hassle sa kalsada. Happy Sunday, have a nice weekend nga pala sa lahat, to everyone. Enjoy sa mga nagre-rest day ng weekend ngayon. Enjoy natin. Sa mga magra-rides, mag-iingat tayo. At sa lahat ng mga nasa bahay lang dyan, shoutout sa inyo. Ang sarap magluto ng ulam na kapag day off. Tipong mga sinigang, nilaga, panalo. Ganun yung trip ko pag rest day ko. Iniisip ko na kaagad Friday, kunyari rest day ko weekend, Friday pa lang iniisip ko na ano yung lulutuin ko Magsisinigang ba ako, magninilaga ba ako. Sarap. Woo! Lamig. Mukhang okay sa akin yung ganitong schedule ng sa work. Never pa ako na late. Mukhang fit ako sa pangumaga. Yun nga lang, ang struggle ko dito is yung pagbangon ng sobrang aga. Yung kunyari, nag-alarm kasi ako dito 3:30. Sunod-sunod alarm ko Minsan kasi yung 3:30 hindi ako kaya gisingin. Next nun 3:40, 3:50, hanggang alas 4, 4:10, 4:20. Ganun yung alarm ko every 10 minutes nakaset. Kasi minsan hindi ako kaya gisingin ng isang alarm na nakaset lang. Kailangan parang kukulitin ako ng alarm clock ko na, "Hoy, gising na, papasok na." Ayun, katulad ng isang araw, 2 oras lang yung tulog ko. Nagising ako sa pinaka last alarm ko 4:20 AM. Kung hindi pa rin ako nagising dun sa 4:20 AM, wala na. Talaga naman, good night. Pero ayun, so far so good naman. Never pa talaga ako na-late sa pangumaga na shift. Feeling ko mas hiyang ako dito kahit sobrang aga ng gising. Kasi ito nga, unang-una walang traffic. Hindi ako na-hassle sa biyahe. Kasi ang nakapagpahirap sa akin sa pagpasok dito sa BGC, alam mo yun, malayo na yung work mo, pero tapos sobrang traffic pa ng pagdadaanan mo. Ilang kilometer din tong papuntang BGC araw-araw What happened? Sumabog siguro yung gulong. Palit gulong. Ayun. Ang pinaka-struggle sa pagpasok pag San Mateo to BGC is yung traffic talaga. Pero dahil umaga, alas 5 pa lang, so traffic free. Ang struggle ko na lang pauwi 3 PM, pero hindi pa naman siya inaabot ng rush hour. So all goods pa rin yung uwi ko 3 PM. So wag lang ako abutin talaga sa biyahe ng alas 5, kasi yun yung rush hour talaga, alas 5 ng hapon. Pero alas 5 naman nakauwi na ako ng bahay nun. Kaya all goods din. Let's go mga sir. Tira.
mukha, bali Kalayaan na pala tayo. Ayan o, C5 Kalayaan. Paka-smooth mga mukha. Sarap. Kakanan na tayo dito. Oh, idol, lalabas si idol. Wait lang. Ayun mga mukha, welcome to Bonifacio Global City, BGC. So ito yung market yung daan. Dito ako lagi dumadaan. Alright, napaka-smooth talaga pagka weekend. Pero sometimes nagta-traffic pag hapon pag weekend. So maraming naglalakwat siya. Oy, naka-green. Let's go. Maraming namamasyal pag weekend, kaya marami pa rin ang volume ng sasakyan kapag hapon, pag gabi. Pero ganitong kaaga is napakasarap. Parang 20 minutes lang ako tumakbo wala pa. Kasi 5 something pa lang Time checkin natin. Idol, pasok ako. 5:13 pa lang Umalis yata ako ng 4:50. So 18 minutes San Mateo to BGC. Not bad. Ring nagjo-joyride siya Mobit no mga kamukha. Namimiss ko na tuloy magbiyahe ng joyride. Kasya yan. Go Nakayuko si ate. Nakamiss bumiyahe ng Mobit mga kamukha Mobit, joyride pala ako. Joyride. Let's go. Nandito na nga pala tayo sa ating bagong parking. Dito na tayo nagpa-park lagi. Hindi na dun sa So yan, nag-U-turn lang ako dito. Tapos dito sa may F1 Hotel. Hotel pala to? F1 Hotel. Akala ko F1 Racing. F1 Hotel Manila pala. Lane A, biglang Lane Q. Tapos Lane B. Ikot-ikot lang to dito. Landmark. Pag gusto nyo mag-park dito, 60 pesos first 12 hours. Pag nag-exceed ka, another 60. Ayan 60 for every 12 hours motorcycle rate. Siyempre, ang bayad niyan paglabas na. Yeah. Thank you. Let's go. 5:17 pa lang. Nagkakatubig. Umulan dito. (5:17 AM ng umaga). Dito ako naligaw nung unang park ko dito Unang park ko dyan, umahon ako dyan Pag-ahon ko dyan dun sa taas, puro kotse lang pala dun. Yung si tropa naman nag-comment sa akin, dito daw siya sa employee parking una nakapag-park. Nagkamali. Pwede pala big bike dito Ayan tignan mo yung mga big bike sa may mga slot ng kotse sila nagpa-park. Kasi allow sila dyan. Pwede sila dyan Ayan yung mga big bike solo nila. Hindi ko lang alam kaso iba ang parking fee dyan sa may pangkotse. Siyempre dito lang tayo sa tag 60 pesos na 12 hours. Ilang hours lang naman shift ko, 9 hours. So pag nag-OT man ako ng 3 hours,
10, 11, 12. Yun, dun pa lang ako mag-exceed. So, hindi ako pwede mag-OT ng ganun katagal. I-block. Dito ako lagi sa dulo na to kasi, ayun, dito lang ah. Kasi, eto lang elevator, ayun oh. Parang nasa tapat lang. Dito tayo sa ni Bossing, likod ni Bossing. Ayan. Alright, dito na nga pala tayo. Tapos maganda dito, may CR. Ayun oh. May CR yung parking lot na to. Mas malinis yung CR. Unlike dun sa, hindi naman sa sinisiraan ko yung una kong parking sa P. Burgos. Wala sila yatang CR doon. Pag naiiyak ko, minsan tinitiis ko na lang eh. Or pag nadumi ka, emergency, wala. No choice. Ayun. Ang maganda rin dito, maginhawa rito. Kasi nga, third floor, tapos open. So, yung hangin, tagusan, kabilaan. Unlike doon, basement, mainit. So, paglusong mo pa lang doon, dama mo na yung init sa P. Burgos eh. Tapos, hindi rin kagandahan yung amoy doon kasi yung basement na yun is may mga pipeline siya ng mga sa CR yata. Mga sa Poso Negro yata yung mga yun. Mga galing sa lababo, ganun. Halo-halo yung amoy. So, ayun. Good thing na rin nandito na ako sa Landmark nagpa-parking. At least na-experience ko lahat ng parkingan dito sa BGC. Hindi naman lahat, bagay yung malalapit lang sa office namin. So ito na yung pinakamaganda. Ayan. Prep ko na ako. Stop na tayo. Bike and doing. Pwede nito to. Dami nagji-jogging dito pag umaga. 4, 3, 2, 1, stop. Yes, sir. Bilis lang 20 seconds lang. Seconds lang yung stoplight. Fort Liempo. Fort Liempo. Ito po, ito na lang. Magkano to? 89. Sige, ano lang. Alright. Diba? 89 pesos lang. Panalo na to. Pork liempo. Wala, umaga na. Kakain pa ako. Ganda ng panahon ngayon, solid. Ganda panahon ngayon. Sana araw-araw ng ganyan hanggang sa rest day ko. For you. Let's go. Ito bukas na. Walang katao-tao sa pama. Mula sa 7-Eleven. Solid to. Pork liempo.
Kain. Yun, what's up mga kamukha? Bali, palabas na tayo dito sa parking. Alright. Dami ring patio nakapark dito. Nabukas pa yung MDL ko ah. Yan, pwede ka magbayad ng GCash or cash. Ready na natin yung ticket natin para hindi tayo maging hassle sa nasa likod. 60. Sinisecure ko na lagi yung ticket ko eh. $60. Medyo nagusot lang yung ticket natin. Ate 60. Thanks. Alright, let's go. Uwi na tayo. Presko dito mga kamukha. Pag dito kayo nagpark, maliwala siya kasi tagusan talaga yung hangin. Lahat ng side ng building na to is may air, may air passage. Ayan mga butas. So hindi mainit yung ambience dito. Ma-presko talaga. Labas na tayo. So pag nagbayad ka ng ticket doon is kukunin lang yung kalahati. Itong kalahati hindi mo pwedeng iwala kasi paglabas mo doon upon exit ibibigay mo to, or else hindi ka makakalabas. Sa kabila daw, pwede dyan. Dito exit. Okay, bago yung exit. Pwede doon lumabas, te. Pwede doon. Pwede daw doon. Kasi sa iba tayo dadaan ngayon eh. Sige po, sorry. Ang ngiti si ate. Let's go, biyahe tayo mga kamukha. Ayun kitang kita tayo sa salamin. Happy weekend. Sunday nga pala ngayon. Have a nice weekend to everyone nga pala. Central Square, tapat lang ng Central Square tong park natin. Kaya madaming nagpa-park din dito kasi mga nagmo-malling. Pwede yan. Sorry. Sige po. Yan. Pag kumaanan tayo dyan, papunta ng C5, yung kaliwa papunta ng EDSA. So diretso tayo. Doon tayo sa Kapitolyo magdaan sa may bandang basta yung mga shortcutan dyan na malata na yung daan. Ang ganda. Let's go. Dito na naman pala tayo sa
Dito na naman tayo nagdaan sa Capitol Commons. Ayos yung in-drive, no? May decals yung mga pampasada na nakalagay in-drive. Di ko na inaabot yan. Uber and Grab lang ako before. Buffalo wings. Sarap. Tinututukan ako ng kotse. Ang presko dito magdaan, no? May may banchetto. Parang food, Oo nga, banchetto. Yung parang food cart na madami. Dati meron yan sa Cubao sa may Ali Mall. Madalas ako mag food trip dun dati. Estancia. Okay, labas tayo dito sa bike lane. Oo. Feeling ko kasi matraffic sa C5 ngayon dahil naglalabasan ng truck ng ganitong oras yata. Kaya dito tayo nagdaan sa paboritong daan ni Tita Ruro, yung mga looban. Mga marami lang pasikot-sikot dito. Pagka naman nakabisado mo na, diretso lang naman to. Let's go, magi-green na yan. Yon, sakto. Anong motor to? Adventure X. Honda ba to? Ayos Parang ADB yung itsura nya. Ilang cc kaya to? 150 siguro to. Malaki-laki Rusi siya, pero maganda yung forma niya Adventure X Rusi. Tipid sa gas yan. Let's go. Nandito na tayo sa ano na ba to? Lagi ako dumadaan dito, nalilimutan ko pa kung anong lugar. Yon, Valle Verde 1. Baka gusto nyo magdaan dito sa dinadaanan ko, ito, ganito yung status. Sunday ngayon ng mag-alas 4 ng hapon, quarter to 4 p.m. Ganito ang kondisyon ng mga sasakyan dito, yung traffic. All goods. Sa C5 din ako madalas magdaan, pero ang problema kasi sa C5 is lahat ng sasakyan nandun. Lahat doon gusto dumaan. Lahat na nanggagaling ng SLEX, nanggagaling ng Taguig, Pateros, or any lugar dyan is doon dumadaan. Eto, unlike dito, mga private vehicle lang, walang truck. Kaya mapayapa talagang magdaan dito. I-recommend ko rin naman na magdaan dito. Tignan nyo naman gaano ka presko. Para nasa Tanay, di ba? Tapos madadaanan mo lang dito yung mga village, Valle Verde to. Mga sosyalin dito. Mga sosyalin na kabahayan. Tapos maganda yung daan. Yan, isa pa. Maganda yung daan dito. Ito, dito dumadaan, kumakanan ako dito. Pwede naman dito basta safe lang. Ang tawag doon, nalimutan. Basta yung pwede kang kumaanan pero mag-iingat ka, parang ganon yung karatula. Tapos itong daan na to, ang labas nito sa C5 din, doon sa may Shell. Pero hindi na tayo aabot doon. Papasok tayo dito sa looban, bandang likod ng Decathlon ng Tiendesitas. Ayan, singitan na lang natin bandang gitna kasi nakastop yan dahil sa stoplight. So dito, may yellow box dito dahil may gate din yung Valle Verde dito Oo nga, may gate din yung Valle Verde. Hindi, tama. Yan, pwede kang kumanan dito. Kaliwa pala. Tapos yan, dito sa may McDonald's, pwede ka dito
magdaan. Parang shortcut talaga, iwas sa C5. Ang labas mo nga pala ng daan na to is sa Bridgetown na. At least kung traffic yung C5, konti na lang yung kalbaryo mo mula Bridgetown hanggang Eastwood na lang. Kasi after Eastwood, kakanan ka na, papunta na ng Marikina Riverbanks eh. So hindi na ganun ka traffic doon. Ayan, nandito na tayo sa Chendisitas. Bali ang front nito is dun sa C5. So ito yung likod. Yan, ito Decathlon. Ayan, nasa likod tayo ng mga establishment na to. Alright, smooth lang magdaan dito. Minsan nga pag napapadaan ako ng C5 tapos biglang naiipit ako sa traffic sa C5, biglang nakapailing talaga ako eh. Sana dito na lang ako dumaan. Kahit weekend yun mga mukha, kahit Sabado, kahit Linggo, walang pinipilin traffic ang C5. Minsan talaga nag-i-strike yung traffic doon na unexpected, kahit weekend, kahit walang mga pasok sa work. Dahil na rin siguro sa mga truck, pag naglabasan yung mga truck. Tsaka minsan kapag may mga insidente na may mga aksidente sa kalsada, yon. One time nga may parang naplatan lang sa may pa-flyover ng dun sa may Kalayaan. Grabe, isang sasakyan lang yun pero matindi yung dinulot na traffic. Ganon kabigat dun dahil sa dami ng volume ng sasakyan. Ayan. Nakita ko siya, malaki pa lang, kaya bumalik ako. Ayan, dito tayo lalabas, ilalim sa Bridgetown. So kakaliwa tayo dyan, dire-diretso na ng Eastwood. Ito, gilidan lang natin kasi magle-left tayo. Alright, di tayo kasya. So di tayo. Eto na, Bridgetown na tong crossing na to. Ayan mga kamukha, bali naka-uwi na tayo, nakabalik na tayo ng San Mateo. Ayan, maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa pagpasok ko sa trabaho, sa aking buhay-buhay. Ayan, welcome to San Mateo nga pala. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay welcome ka pala dito mga kamukha. Kung nagugustuhan mo, nag-i-enjoy ka sa mga vlog natin, sa mga vlog ko, so wag mo naman pong kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page para sa more rides or para sa mas madami pang ganitong klase ng video. So ayun mga mukha, dito ko na lang din pala puputulin ang video na to. So mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Teka, shortcut pala tayo dito kasi baka sa daang bakal na ako dumaan. Teka, hindi pa natin puputulin mamaya. Pwede palang dumaan dito, no? Parang pass through lang tayo sa Pure Gold, tapos exit tayo dito to, tapos ito yung daan papunta ng taas, Timberland. Grabe namang pagka-shortcut yun. Ayan, sige, dito tayo dumaan ngayon kasi dito sure ball na walang traffic kung taas. Ang problema, sige na nga, walang problema. Sige na nga, dito na nga, nandito na tayo eh. Medyo malayo lang pala ng konti lang naman ang pagdaan dito. Ayan. So sige, sa taas na tayo dumaan. Ayun mga kamukha, sige, maraming salamat nga pala ulit sa pagsama nyo sa pagpasok ko sa trabaho kaninang umaga tapos ngayong hapon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome ka pala dito. Ako nga pala si Jeff Media.
So dito ko na lang pala puputulin ng video na to. So kung nagustuhan mo, nag-enjoy ka, wag mo naman pong kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas madami pang video na katulad nito at mas madami pang video na mga biyahe. So ayun, mag-iingat tayo palagi and ride safe and peace out and see you on the next vlog. Bye bye, ride safe, like and subscribe, peace out.